sa ulo ng ating mga nagbabagang balita. Noong Hunyo 22 ng 2026, isang mahalagang yugto sa modernisasyon ng Philippine Navy ang naganap sa Naval Operating Base sa Subic. Formal na ipinagkaloob ng Estados Unidos sa Armed Forces of the Philippines ang 4 na Ocean Aero Triton Autonomous Underwater and Surface Vehicles o AUSV, kung saan ito ay nagkakahalaga ng humigit kumulang 754 milyon pesos o 13 milyong dolyar. Ang turnover ay pinangunahan ng mga opisyal mula sa Embahada ng Estados Unidos at Philippine Navy bilang bahagi ng mas malawak na kooperasyong militar ng dalawang bansa. Ang Ocean Aero Triton ay hindi ordinaryong drone. Ito lamang ang kilalang sasakyang pandagat sa mundo na maaaring mag-operate bilang surface vessel at submarine sa iisang platform. Sa madaling salita, kaya nitong maglayag sa ibabaw ng dagat gamit ang hangin at enerhiyang solar, at kapag kinakailangan ay lulubog ito sa ilalim ng tubig upang ipagpatuloy ang misyon nito nang hindi napapansin. Kung ihahambing sa karaniwang unmanned surface vessel, ang Triton ay may kakayahang umiwas sa mga banta. Kapag may paparating na barko, masamang panahon, o panganib na matuklasan ng radar at visual observation, maaari nitong tiklopan ang layag nito at kusang lumubog sa ilalim ng tubig. Dahil dito, nagiging mas mahirap itong matukoy at mas mataas ang tsansang makumpleto nito ang misyon. Sa maraming paraan, mistulang pinagsamang sailboat, drone, at mini-submarine ang Triton. Ang Triton ay pinapagana ng kombinasyon ng solar panels at lakas ng hangin. Dahil dito, hindi ito umaasa sa malaking supply ng gasolina tulad ng mga tradisyonal na barko. Maaari itong manatili sa dagat ng hanggang 30 araw ng tuloy-tuloy habang nagsasagawa ng pagmamanman at pangangalap ng impormasyon. Isa sa mga pinakakahangahangang kakayahan nito ay ang tinatawag na hibernation mode. Maaari itong manatili sa ilalim ng dagat o malapit sa seabed ng ilang araw bago muling lumutang at ipagpatuloy ang operasyon nito. Ito ay nagbibigay ng malaking kalamangan sa mga misyon kung saan mahalagang manatiling hindi natutuklasan. Ang pangunahing tungkulin ng Triton ay intelligence, surveillance, at reconnaissance o ISR. Sa simpleng salita, ito ang magiging mga mata at tenga ng Philippine Navy sa malalawak na karagatan. Ang bawat Triton ay may kakayahang mangalap ng datos mula sa ibabaw at ilalim ng dagat gamit ang iba't ibang sensor. Ang mga impormasyong ito ay ipinapadala sa pamamagitan ng communication network upang agad na makita ng mga command center at mga barkong pandigma ng Pilipinas. Sa isang bansa tulad ng Pilipinas na may mahigit 7,000 isla at napakalawak na exclusive economic zone, napakahalaga ng ganitong kakayahan. Hindi sapat ang bilang ng mga barko at eroplano upang bantayan ang buong teritoryo sa lahat ng oras. Dito pumapasok ang Triton. Habang nagpapahinga ang mga barko sa pantalan at ang mga eroplano ay bumabalik para mag-refuel, maaaring magpatuloy sa pagbabantay ang Triton ng ilang linggo. Isa sa mga pinakamahalagang aplikasyon ng Triton ay ang pagmamanman sa West Philippine Sea. Sa mga nakaraang taon, naging sentro ng tensyon ang rehiyong ito dahil sa patuloy na presensya ng mga dayuhang barko, maritime militia, at iba pang aktibidad na may kaugnayan sa territorial disputes. Sa tulong ng Triton, magkakaroon ang Philippine Navy ng mas tuloy-tuloy na maritime domain awareness. Maaari nitong matukoy ang mga kaina-hinalang aktibidad, illegal fishing, gray zone operations, at iba pang banta sa kalayaan ng paglalayag sa loob ng mga karagatang sakop ng Pilipinas. Dahil maliit ito at walang tripulante, maaari rin itong gamitin sa mga lugar na mapanganib para sa mga barkong may tao. Hindi lamang sa surface surveillance magagamit ang Triton. Ayon sa disenyo nito, maaari itong lagyan ng iba't ibang payload para sa anti-submarine warfare at mine countermeasure operations.
Nangangahulugan ito na kaya nitong maghanap ng mga submarine o mga mina sa ilalim ng dagat gamit ang mga espesyal na sensor. Bukod dito, kaya rin itong magsagawa ng inspection sa mga underwater cable at pipeline. Sa modernong panahon, ang mga submarine communication cable ang nagsisilbing ugat ng pandaigdigang internet at komunikasyon. Ang kakayahang subaybayan at protektahan ng mga ito ay isang mahalagang bahagi ng pambansang seguridad. Marahil ang isa sa pinakamahalagang benepisyo ng Triton para sa Philippine Navy ay ang kaugnayan nito sa matagal ng plano ng bansa na magkaroon ng sariling submarine force. Bagamat wala pang aktwal na submarino ang Pilipinas sa kasalukuyan, ang Triton ay maaaring magsilbing unang hakbang sa pagbuo ng kaalaman at karanasan sa underwater operations. Sa pamamagitan ng paggamit ng autonomous underwater vehicle, matututunan ng mga marinong Pilipino ang mga konsepto ng submarine navigation, underwater communications, sonar operations, at data collection sa ilalim ng dagat. Sa madaling salita, kahit wala pang manned submarine ang bansa, nagsisimula ng mabuo ang kultura at kaalaman na kinakailangan para sa isang tunay na submarine force sa hinaharap. Ang pagdating ng Triton ay sumasalamin sa mabilis na pagbabago ng modernong pakikidigmang pandagat. Noong nakaraan, ang lakas ng isang hukbong dagat ay sinusukat lamang sa dami ng frigate, destroyer, o submarine. Ngunit ngayon, lumalawak ang papel ng mga autonomous at unmanned systems. Mas mura silang paandarin, mas mababa ang panganib sa buhay ng mga tauhan, at kaya nilang manatili sa operasyon ng mas matagal kaysa sa karamihan ng tradisyonal na platform. Para sa Pilipinas, ang 4 na Ocean Aero Triton ay hindi lamang simpleng donasyon. Isa itong pagsilip sa hinaharap ng maritime security at naval warfare. Ang 4 na Ocean Aero Triton AUSV na ipinagkaloob ng Estados Unidos ay kumakatawan sa isang bagong antas ng kakayahan para sa Philippine Navy. Sa kakayahan nitong maglayag sa ibabaw ng dagat, sumisid sa ilalim ng tubig, magsagawa ng surveillance sa loob ng hanggang 30 araw, at magsuporta sa anti-submarine at maritime security operations, ang Triton ay isang teknolohiyang maaaring magbago sa paraan ng pagbabantay ng Pilipinas sa mga karagatan nito. Sa panahon kung saan ang impormasyon ang pinakamahalagang sandata, ang Triton ay maaaring maging tahimik ngunit napakahalagang tagapagbantay ng Pilipinas, isang robot submarine na walang tripulante, ngunit may kakayahang bantayan ang mga dagat ng bansa araw at gabi, sa ibabaw man o sa ilalim ng alon.